Ano ba, ayun. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Lumalala po itong sagutan ni General Acop, sa Congressman Acop at General Senator De La Rosa, no? Samantala, ito po si Sok Villegas. Ang tagal po nating hinahanap na magpahayag ng mga dati kasing alalay ito ni Cardinal Sin, no? Alam naman natin si Cardinal Sin, very active po 'to 'pag may nakikita po na mga pagnanakaw sa gobyerno, no? Katiwalian sa gobyerno, hindi po pinalalampas siya ni lalo na po 'pag involved yung mga Marcos. Aba, akalain niyo yung julalay niya, wala na natutunan kay Cardinal Sin, ha? Si Sok Villegas, wala na natutunan, panay pa ang bira sa mga Duterte. Grabe ka naman, Sok, ha? Ano ka ba naman? At iba pang mga dilawan, instead po na may makita po sila, ang laki po ng issue, 'no? Ang issue po ngayon yung budget po, yung mga budget insertions, katulad ng AKAP at saka yung mga pinalaki po nilang mga budget, ha? At saka po yung, maliban po diyan, yung mga zero budget, yung binawasan po yung DepEd, yan po yung mga pinag-uusapan ngayon. Nagtataka tayo rito sa mga dilawan, Dehin Bokiki, yung lumang issue na dapat nagpapaliwanag si VP Sara tungkol sa confidential fund, yan po yung pilit nilang kinakalkal. Bakit po? Alam na natin, bahagi po sila ng malaking yung mga dilawan kasama po tong simbahang Katoliko sa pangunguna po ni Sok Villegas na dating alalay ni Cardinal Sin ay nauwi na po ngayon bilang mga attack dog na rin po, laban sa mga Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan muna natin, no? Bago natin talakayin tong Acop de la Rosa, palitan na po ng akusasyon to, no? Palitan na po ng bira sa pagitan po ng dalawang dating PNP General, ha? Si Acop at si de la Rosa. Hihingi lang po ako ng paumanhin kasi nung kagabi, yan po ang main topic ko dapat. Nakalimutan ko po. Sa dami ng tinalakay ko kagabi, nakalimutan ko yung main topic na talakay. Yung topic ko po kagabi, sumagot po, no? Sumagot po si De La Rosa, si Bato, dito sa sinabi ni Acop na nabudol daw ng mga Duterte ang mamamayang Pilipino sa war on drugs dahil ang katotohanan daw ay si Pangulong Duterte ang tunay na mukha ng illegal na droga at kriminalidad, no? Yung sagot po ni Bato nakalimutan ko pong talakayin kaya bigla ko pong binago yung ano, yung pamagat, 'no? Magtataka kayo bakit bago na yung pamagat kasi hindi ko natalakay baka sabihin niyo clickbait ako, 'no? Binago ko rin pati yung Acop versus sa Bato. Ngayon po natin tatalakayin 'yan, inline po dito sa palitan po ng mga akusasyon, 'no? O siyempre dito po sa alitan na 'to, siyempre hindi po 'to kino-cover ng marami na pong hindi kino-cover yung talakayin po natin, 'no, yung sagutan po ni Acop at saka De La Rosa. Unahin po natin, si Acop po yung nag-report ng kanilang, kumbaga parang, pagtatapos ng year-ender report ng Quadcom na pinagbibintangan po ng Quadcom si Pangulong Duterte, na siya po yung,
mukha ng illegal drug sa Pilipinas at kriminalidad 'no. Siya po yung face. Ibig sabihin, budol daw yung mga Pilipino dahil yun pong mga, war on drugs mismo ay paraan lang din ng mga Duterte para ma-eliminate 'no, yung, mga kakumpetensya. Yan po, eh, 'no. Tapos ito po ay, bagamat, umattend si Pangulong Duterte, hindi naman nila napatunayan sa pag-attend ni Pangulong Duterte yung kanilang bintang. Nag-stick po sila dun sa mga ano 'no, sa mga, dati na nilang testigo, partikular si Asierto. So, yan po yung sinasabi ni Akop na si Pangulong Duterte, siya talaga yung mukha ng droga. Nung panahon niya kunwari nag-war on drugs para lang ma-eliminate yung mga kanyang kalaban. Galing, eh, 'no? Tapos lahat ng 'to 'no, lahat po 'yang walang nakaalam. 6 na taon pong ginawa ni Pangulong Duterte yung war on drugs, lahat po ng mga pulis kasabwat niya. Parang gano'n yung gustong palabasin ni Akop, eh, 'di ba? Lahat ng mga pulis kasabwatan ni Duterte para eliminate yung mga drug, na ano. Okay. Wala po ni isang testigo na nagte-testify dun sa mga sinasabi ni Akop na in-eliminate dahil dun 'no. Kasi ang alam natin tumitestigo yung mga EJK sa war on drugs. Isang tao lang yata si Asierto yung kino-quote niya. Okay. Bagamat, wala pong malinaw, hindi po malawak yung mga ebidensya na nagsasabi na si Duterte nga ang, pinuno o yung pinaka-lord of drug lords, yan pa rin yung naging konklusyon nila. Ngayon, ang tanong nga natin diyan, asan ang ebidensya na si Duterte? Asan ang yaman ni Duterte? Saan niya dinala yung pera ng pagyaman? Ikalawa, 'no? Ang hirap tanggapin na pinatahimik niya sa droga, tinanggal niya yung marami po nagbago, puwersado man o kagustuhan pansarili, hindi na po nagdodroga nung panahon ni Duterte. Napakahirap pong paniwalaan na kung ikaw ay drug lord, i-eliminate mo pati yung negosyo mo, 'no? Tatanggalin mo, in-eliminate ni ang bintang kasi kay Duterte, lahat na eliminate pati yung mga, nagdodroga lang. So, hindi po ang katotohanan po at nasaksihan natin for 6 years, talagang tumahimik po ang kapaligiran, nabawasan po ang droga, nabawasan ang krimen, yan po yung war on drugs. Kaya ang hirap pong papaniwalaan itong report ng Quadcom na nag-thrive 'no, si Pangulong Duterte. Papaano ka magta-thrive sa isang environment kung droga ang binebenta mo, sa isang environment na hinigpitan yung droga, na halos wala nang gumagamit ng droga. Yan ang dapat niyong ipaliwanag, eh. Ikalawa, kung drug lord po si Duterte, lahat po ng drug lord sa buong mundo, grabe po bumabaha po ang pera. Lahat po ng drug lord, bumabaha po ang yaman. Bilyon-bilyon, grabe po ang gastusan, grabe ang mga gamit, grabe ang mga bahay, malapalasyo, grabe po lahat-lahat. Ang tanong, nakita po ba natin yan? Typical po ba na si Pangulong Duterte ay ikinayaman niya? Okay. Yung mayaman po ba si Pangulong Duterte dahil dito sa sinasabi niyong droga? Wala po makapagsabi niyan. Meron bang mga, napatunayan, may tumestigo pa na nagkamal ng bilyong-bilyon na salapi si Pangulong Duterte? Yan yung para mo masabi, 'no? Dapat napatunayan niya ng Quadcom na ikinayaman talaga ni Duterte yung kanyang war on drugs, na dahil nagkamal siya, dahil solo na siya. Oh. Pansinin niyo po lahat po naku, maniwala kayo, wetting lord lang, grabe na kung magkamal, drug lord pa. Eh, lalo na kung na-eliminate daw ni Duterte lahat ng kanyang katunggali. Eh, di solo na niya, buong Pilipinas.
Ah, okey. Sino dapat mag-provide ng ebidensya na magpapatunay na totoo yung sinasabi nila? Sila, yung mga nag-aakusa. Tandaan po niyo sa batas, yung magpapatunay po ng akusasyon, yung nag-aakusa, hindi po yung inaakusahan ang magpapatunay na wala siyang kasalanan. Yan po yung mantra ng ating batas. Lahat po yan. Okay. Masasaktan natural si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo naman po, very ano po 'yan 'no, very passionate po si Senator Bato sa kanya pong mga nararamdaman. Kaya po nasabi po 'to ni Senator Bato 'no, ito po yung sagot ni Bato, tungkol po dun. Ito po ang sinabi ni, siyempre masama po ang loob dahil ang pangunahin po nagpatupad yung PNP chief, 'di ba? Si Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya, binudol namin ang taong bayan. Ito po yung reaction ni Senator Bato. No? Sinabi niya, binudol namin ang taong bayan. How dare he say that? Wala kaming binudol na tao. I swear, before the graves of my policemen, ang dami kong pulis na namatay. Masakit nga naman po yun. No? Ah, masakit po yan eh. Parang yung kung ikaw ay hindi bayaran, pinagbibintangan kang bayaran, ganun po kasakit yan. Sinabi pa ni Bato, kasi ang sakit po nun, ang dami po namatay na pulis sa war on drugs. Sa totoo lang po. Ngayon nga po nakakap, di ba? O yan, may namatay na rin pulis ngayon. Kasi bloodless war on drugs daw kuno eh. Nakakapagtaka po na nung panahon ng war on drugs, na talagang matatapang po yung pulis na manghuli ng droga, marami pa po napapatay. Paano pa po kaya kung ngayon na bloodless revolution, bloodless war on drugs, 'di ba? Kung totoo po na meron pong bloodless war on drugs, ang tansya ko po hindi ang tansya ko po wala na po talagang war on drugs ngayon, hindi na po nila tinuloy kasi imposible po eh. Imposible na noong panahon na war on drugs talaga, matatapang ang pulis dahil backup nila Pangulo ng Pilipinas. Pumapalag yung mga drug lord. Ngayon po, hindi pumapalag ang drug lord. Parang imposible, no? Okay. Parang ngayon po ba dahil hindi na matapang yung mga pulis dahil wala silang backer na pangulo, ibig nyo sabihin sumusuko yung mga drug lord ngayon? Ay, may deklarasyon na bloodless war on drugs. Sumuko na tayo. Kasi ang daming pronouncement na mas tagumpay daw ngayon ng war on drugs. Paano nangyari yun? No? Paano nangyari yun? Tuloy pa ni De La Rosa, kung siya ba ay dismayado sa sinabi ni Akop. Ito po ang sinabi ni De La Rosa, Bato. Archeline, thank you very much sa 279. Magkasabwat na silang lahat, Sir Badong. Correct. Yan po ang pakiramdam ko. Sabi ni Bato, hindi ako dismayado. Galit ako sa kanya. So galit na po si De La Rosa kay Bato. Alam niyo po, matindi tong sinabi ni Bato na to na galit, no? Kasi matindi rin po yung akusasyon ni Akop na nabudol tayo. Grabe po yan. Expected ko na yan dahil from the beginning, alam na namin, ito, dagdag pa ni Bato, alam na namin na objective nila sa Quadcom na yan, hindi yan investigation in aid of legislation, kundi in aid of demolition and persecution. Umabot na ng 13 hearings, hanip na hearing, halatang pang demolition talaga. Yan po ang mga sagot ni Bato dito po sa sinabi na nabudol tayo ng war on drugs. Alam niyo po,
Wala pong naniniwala. Wala pong naniniwala na Ma'am Chrissy, ginagalang ko naman po kayo pero pakiusap lang po. I-refresh niyo po, yung mag-refresh lang po kayo kasi kayo na lang po nagsasabi na ano eh, putol-putol eh. Refresh lang po is the key. Okay. Kasi kayo naman po ay kagalang-galang dito sa akin. Punta na po tayo. Ngayon, kinabukasan, sumagot naman po si Akop. Eto na po yun. Ngayon po to. Eto po ang mga sinabi ni Akop. Akop de la Rosa, rebut report with proof, not chat tricks. Okay. Sabi po ni Romeo Akop na dapat daw si Bato yung kanilang report, no? Yung kanilang report na si Duterte, parte siya, kaparte po si Bato, hindi po pwedeng mahiwalay si Bato. Dapat daw po ay nagpapakita po si Senator Bato ng pruweba sa kanya sinasabi at wag lang yung magdadadrama. Okay, sabi po ni Akop, we're just doing our job. This is not about destroying anyone or any group. Ayan. Tuloy pa natin. If Senator De La Rosa feels the findings are inaccurate, kung yung findings daw nila sa Quadcom may inaccurate, he should present evidence to counter them rather than resorting to baseless claims of political intent. Okay. Ito ito yung sinasabi ko kanina no. Alam po ng lahat, Congressman Akop, alam po ng lahat na may naganap na war on drugs sa panahon ni Pangulong Duterte. Alam po ng lahat na itong ginawang war on drugs ay anti-drug lord, anti-drugs, no? Ang pangunahin pong layunin nito ng war on drugs ni Pangulong Duterte ay ma-eliminate yung drug problem ng Pilipinas. Kaya sila nag-war on drugs. Yan po yung alam namin. Ngayon, ang sinabi nyo po, nabudol tayo. Kasi hindi kami nabudol eh. Naramdaman po namin, no? Naramdaman po namin yung epekto ng war on drugs. Okay? Kaya, alam po namin na epektibo yung war on drugs. Kayo po yung nagsasabi, no? Kayo yung nagsasabi na binudol tayo ni Duterte. Kayo, no? Hindi kami. Ang mga Pilipino po, kaya po very popular si Pangulong Duterte sa amin. Ano po epekto ng war on drugs? Hindi lang po yung nanahimik yung mga addict, nagtabaan nga po. Ang dami pong, parang nakakatawa lang to, pero ang dami pong nagpatotoo na nagtabaan yung mga addict. Alam po namin yung meaning nung nagtabaan yung mga addict. Mulat na mulat po kami sa naganap na 6 years. Huwag nyo pong i-deny sa amin yan. Huwag nyo pong sabihin sa amin na yun naramdaman namin katahimikan, na yun naramdaman namin na payapa ang kapaligiran, na yun naramdaman namin na yung mga tao na uli ang hari ng kalsada at hindi na po yung mga addiksyonis na naging dahilan po ng bawas krimen o totally halos na eliminate po pati krimen. Wala na pong krimen ng mga rape. Wala na po kami nabalitaan. Wala na po yung mga krimen laban sa OFW, yung mga laglag bala. Wala na pong krimen ng mga
Gumanda po yung ating, yung mga patakbo diyan sa airport, nawala po yung mga magnanakaw sa gobyerno, et cetera, et cetera. Ramdam namin yung naganap na war on drugs. Kayo yung nagsabi na nabudol tayo. Ibig sabihin, dini-deny ninyo yung naramdaman namin. Sinasabi nyo, hindi totoo yung naranasan namin. Saksi kami. Saksi kami sa komunidad. Saksi kami na yung war on drugs ni Pangulong Duterte ay mabuti ang epekto sa aming mga mamamayang Pilipino. Nasaksihan namin yan. And to deny that, na hindi totoo yung naramdaman namin, no? Ikaw dapat, Congressman Akop, ang magpaliwanag. Di po ba? Kasi kami, ikaw dapat yung magbigay ng ebidensya para sabihin mo na tama. Thank you very much kay Charina Nabia na nagbigay ng 399. Ikaw yung magpaliwanag na mali yung saksi kami. Hindi totoo na tumahimik ang kapaligiran. Lagana pa rin ang krimen. Lagana pa rin ang droga. O, di ba? Naramdaman na namin yan. Kami na mismo yung saksi. Hindi na po ito usapin na sino ang tama at sino mali sa inyo ni Bato. Usapin po ito ng dinidinay nyo ba yung naramdaman namin? Mayroon bang hypnotismo na naganap sa buong Pilipinas? Na-hypnotize ba kami ni Tatay Digong para paniwalaan? Ha? Para paniwalaan yung sinasabi mo na nabudol tayo ni Digong? Hindi kami nabudol. Kung may nambudol sa amin, ito si Marcos. Naramdaman namin yan. Napatunayan namin na totoo. Ngayon, ikaw yung nagsasabi na nabudol. Sino ba dapat magbigay ng ebidensya? Na si Digong nga yung mukha ng kriminalidad. No? Asan ang ebidensya? Lahat ng drug lord. Walang exemption. Lahat po ng drug lord nabubuhay ng marangya. Lifestyle. Lahat ng drug lord nabubuhay ng marangya. Lahat ng drug lord bumabaha ang yaman. Paano mo ipapaliwanag na yung si Duterte na umaangal sa pamasahe, pagpunta dyan sa Congress, pag iniimbitahan nyo, ay drug lord? Wala pong maniniwala. Ngayon sasabihin nyo, nung pumalag si Bato, sasabihin mo si Bato yung magbigay ng ebidensya. Anong ibibigay ni Bato na ebidensya? Ebidensya nga to lahat ng naganap na war on drugs. Meron pong ebidensya ang PNP na nag-conduct sila ng war on drugs. May ebidensya ang PNP na bumaba ang krimen dahil sa war on drugs. Ano pang ebidensya ang gusto nyo? Na hindi drug lord si Duterte? Si Bato ang magbibigay ng ebidensya na hindi drug lord si Duterte. Kayo dapat ang magbigay ng ebidensya na drug lord si Duterte. O, ikalawa. O, yan ha. Ngayon, paano ko mapapatunayan na mas tama yung naramdaman namin? Ang tagal nyo nag-imbestiga eh. Meron ba kayong pinakasuhan nyo ba si Duterte? Pero yun siya yung sentro ng kriminalidad. Tanong, pinakasuhan nyo ba? Yun po ang patunay. Yung hindi kayo nananawagan na kasuhan si Duterte, si Tatay Digong, yan po ang malaking patunay namin na wala talaga kayong ebidensya sa sinasabi nyo na si Digong ay involved sa droga, involved sa kriminalidad. Siya yung nag-eliminate niya lang yung lahat. Ibig mo sabihin, ngayon, drug lord si Duterte dahil na-eliminate niya for 6 years? Imposible. Alam niyo ba yung mga drug lord? Sa Mexico? Hindi niyo basta mapapasok yung lugar. Sa tingin niyo ba mangyayari ang KOJC sa Davao kung big time na drug lord si Tatay Digong?
Tandaan nyo, si Tatay Digong yung administrator ba si Tatay Digong ng KOJC? Kung drug lord po yan, may army po yan na hindi nyo magagalaw yung KOJC. Kaya ang hirap po, ang hirap nyo pong pag-ugnay-ugnayin. Yung kasinungalingan yun. Nung binara kayo ni Bato, bigla nyo naman sasabihin ngayon na, ikaw Bato, dapat hindi mo dinadaan sa kung ano. O, di ba? Dapat hindi ka emosyonal. Dapat tapatan mo ng ebidensya. Hindi, wala nga kayong ebidensya eh. Drug lord. Ha? Naging drug lord, naging ineliminate niya yung lahat ng mga kalaban para sila na lang yung kumontrol ng droga para lang daw makabili ng kulambo. Yan ba? Thank you very much kay Opinion PH na nag-regular member. Ayun nga po iniwasan ni Tatay Digong eh. Di ba? Opinion page maker, thank you sa pagpapakape. Okay. Punta na po tayo rito sa sa ngayon, may sinabi pa si Akop eh, bago tayo pumunta rito sa bago. Sabi pa ni Akop, if Senator De La Rosa feels the findings are inaccurate, he should present evidence to counter them rather than resorting to baseless claims and political intent. Okay na po yan, nasagot na natin yan. Ito po yung sinabi niya. Senator, sabi pa ni Akop, ini-invoke niya na yung pagiging mayor nila ni De La Rosa. Sabi po ni it's a no-no for someone of the lower class in PMA to disrespect a member of the upper class. Akop is part of 1970 while De La Rosa was part of 1986. Sinagtala. Senator De La Rosa should remember that respect begets respect. Akop continued. If he truly believes in this value, he should engage in proper discourse and refrain from emotional outbursts and chat tricks like invoking religion to avoid accountability. Okay. Hindi naman po, wala naman po tinatanggihan sila De La Rosa na accountability. Hindi naman kayo korte. Ang problema kasi sa mga congressman, feeling nila mas mataas sila sa lahat. Una, yung pagiging PMA. Tama po yun. Sinagot po yan ni Bato. Hindi ko lang makita pero nabasa ko at natandaan ko yung sagot ni Bato. Ang sabi ni Bato, ewan ko kung si Bato talaga yun ha. Ito ang sinabi ni Bato no? Wala pong instance na si Bato ay naging wala kayong masasabi na hindi naging magalang si Bato sa upperclassman niya. No, nire-respeto ni Senator Bato yung upperclassman niya sa PMA. Pero respect begets respect eh. Ang problema ni Akop, sabi ni Bato, siya yung hindi marunong rumispeto sa kanyang lower classman. Ewan ko kung tama yung termino kung lower classman ha. Dahil sinabihan niya raw si Bato noon na nagtatago sa saya ni Sara Duterte. O, yun po, kabastusan po yun, di ba? Hindi ko po alam yung no? Kasi kami mga totoong under the saya, hindi po kami natandyan sa nagtatago sa saya. Pero yung mga PMAer, baka masakit po sa kanila yun, no? Sabihin mo siya na nagtatago lang siya sa saya ni So, kayo po ang magsimula dahil respect nga, begets respect. Kayo po ang wag magtago dun. Di ba? Junior classman. Ayan, junior classman. Lower classman. Thank you po sa correction. Junior classman. Kayo po yung nauna eh. Wala po ako natatandaan. Very respected. Very masyadong marespeto.
Ini-English mo pa, Badong. Lapit mo ulo mo, Badong, na marespeto po si Senator Bato sa kanyang mga upperclassman. Okay, punta na po tayo dito sa ibang balita. Alam po ninyo, kayo pong mga dilawan, lalo na kayong mga kaparian, matindi po ang issue ngayon, no? Tabo na po yang mga 125 ni BP Sara. Matagal nyo na pong inalagaan yan. Yung mga tao po, no? Through social media. Hindi po through media. Yung mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino through social media. Matalino na po yan mga yan. Lalo na rito sa mga nakikinig kay Badong, matalino na po. Lahat po ng mga nakikinig dito, alam nila na pag sinabing confidential fund, hindi po yan dapat dinidiscuss sa publiko. No? Kaya wag na po kayong mga dilawan, tigilan nyo na yung pambubudol. No? Hanggang ngayon, tignan nyo po yung sinabi ni Sok Villegas. Sa mga hindi po nakakakilala kay Sok Villegas, ito po yung dakilang julalay ni Cardinal Sin. Alam nyo po, dahil lagi niya pong inaalalayan si Cardinal Sin kahit saan pong mga rally si Cardinal Sin na umatin. Nakadalawang people power po pinangunahan. Isa po sa mga leader si Cardinal Sin. Lagi po nakajulalay ito si Sok Villegas. Ang akala ko po, no? Ang akala ko dahil ikaw ay follower o alalay ka, makukuha mo 'yun eh. Yung right between right and wrong. Yung nakuha mo yung sense ni Cardinal Sin. Kahit po may pagkadilawan niyan si Cardinal Sin. At least alam niya na mali yung mga Marcos. At least alam niya na mali yung mga magnanakaw sa gobyerno. No? Tignan mo. Nagsalita ka ngayon, December 16, Sok Villegas. Sino binanatan mo? Sok Villegas condemns refusal to explain confidential fund use. Baka nagurguri. Baka nagurguri. Ang daming matitinding issue ngayon. Alam ko na to. Sira yung mikropono. Ayan, refresh lang po tayo ha. Refresh lang. Pag nagurgur, refresh. Okay. Automatic po. 1 lang kagad kung okay pa yung ano natin. 1 lang po agad. Meron ba nagpakape? Ayun. Josephine Pascual, thank you very much sa $3 na pangkape. Yan. Refresh lang. 1 po tayo kung okay na. Okay. Paliwanag ko lang po, Bishop Sok, no? Ang dami pong issue. Kung ang hanap nyo po ay pagnanakaw, hindi po yung malayo po sa pagnanakaw yung confidential fund ni BP Sara. Nilalaro nyo pa eh. Ginagawa nyo, kung hindi mo may papaliwanag yan, na yan ay pagnanakaw. Bishop Sok, wala ba kayong nakikitang pagnanakaw kung 5,500 ang flood control project pero may baha pa rin? Kung 1.4 billion a day ang ginagastos, may baha pa rin. Kung 1.4 billion a day, 5,500 ang flood control project at nasagasaan daw ng barko, kaya may baha. Wala kayong nakikitang pagnanakaw doon? Sok Villegas, hindi nyo ba man lang itanong kung nasan yung mga flood control project na yan? Okay. Ikalawa, ay refresh po. Kasi po ako nag-refresh eh. Pag nagurgur tayo, refresh po kagad. Ulitin ko po, pag nagurgur, mag-refresh lang po kayo kasi marami nagwan eh. Okay. Ibig sabihin, okay naman po sa kanila. Ngayon, tanong ulit. Wala ba kayong balak? Wala po ba kayong balak na
alamin kung saan napunta. Hindi po. Okay naman, oh, nagwawan si Justin Chua, oh. Refresh nyo lang po. Wala po ba kayong balak na alamin saan napunta? Yun pong pinagbentahan ng ginto? Okay. Wala po ba kayong balak alamin kung saan napupunta yung ayuda? Sok Villegas. Wala po ba kayong question bakit binawasan ang budget ng education? Wala po ba kayong question kung bakit sinero budget yung PhilHealth? Yan po yung mga isyong alam ng mga tao ngayon, hindi po through media, through social media. Kami na po ang nagbibigay ng mga social issues. Tandaan nyo po yan. Hinahanap po namin ang inyong mga pananaw. Ano ang inyong mga reaksyon? Tinututulan nyo ba? Sinasang-ayunan nyo ba yung zero budget ang PhilHealth? Okay lang ba sa inyo na kaltasan ang DepEd? Lalo na po yung computerization. Confidential fund ng mga ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na ng Pangulo. Okay lang sa inyo na confidential siya? Halatang halata po, Bishop. Isa pa. Para isang birahan na lang. Sabi po nito, yan po ang issue ngayon ni hindi na po napag-uusapan, tapos na po yung issue ng kay Sara Duterte. 'Di ba? Napaliwanag na po yan. Ngayong araw, lumabas na naman. 1,000 mahigit ang wala na namang pangalan. Anong gusto nyo sa mamamayan? Magulat ulit? Ha? Panibagong Mary Grace Piatos? Hindi po. Naipaliwanag na po yan ng mga vloggers. Naipaliwanag na po yan na si Mary Grace Piatos, imposible po yan na tao. Kaya nagsasayang lang po ng oras, panahon at pera ng taong bayan pag yan po ay pinapa-research nyo sa PSA. Alam na po namin yan lahat eh. Wala po ba kayong tanong? Ito pa, si Heidi, anong pangalan nito? Yung dating COA. Heidi Mendoza. Yan. Kinakailangan daw magpaliwanag si Sara Duterte sa kanyang confidential fund. Ikaw naman, Heidi. Oh. Ikaw naman. Taga-COA ka eh. Gusto mo i-divulge. Bakit hindi mo sabihin na magpaliwanag din si Pangulong Marcos sa kanyang confidential fund? Bakit si Sara Duterte lang? Alam mo yan, COA ka eh. Pwera na lang kung talagang attack dog na lang kayo ngayon. Di ba? Okay. Alam nyo, ikaw Heidi Mendoza, ikaw Sok Villegas, kasama ng mga dilawan at kakamping. Alam nyo kung ano ang turing namin sa inyo? Ang turing namin sa inyo, kain suka. Yung isinusuka ninyong si Marcos noong araw, hindi kayo umamin na kayo, kami, nasabi namin, nabudol kami. Pero kayong sinusukan nyo si Marcos, ngayon kinakain nyo yung suka ni Marcos. Binanatan nyo na ba ang mga Marcos lately? Ang dami na pong issue sa mga Marcos. Wala kayong binabanatan. Bakit lagi kayo nakatuon sa Duterte? Lahat ng dilawan kakampi. Sila Dilima ba? Sila Shell Jokno? Binanatan nyo ba yung pagbabawas ay yung zero budget ng zero budget ng PhilHealth? Yung DepEd po ba na binawasan? Binanatan nyo na ba? Ngayon po, sa pangyayari pong ito na nakikita po namin na pati si Kiko Pangilinan ay nakiki-Merry Christmas sa First Family,
Napapaisip talaga kami. Ito bang mga dilawan ngayon at kakamping, atakdog na rin sa mga Duterte?